Saldico nagsalita na at nilalaglag na po si Martin Romualdez at saka sa CBBM. Binanggit po niya dito sa kanyang salaysay ngayong araw na ito, November 14. Gumawa po siya ng video doon sa kanyang Facebook account. Pakinggan po natin ang kanyang mga sinasabi dito tungkol sa 100 billion na insertion para sa project. At naglabas pa siya ng mga dokumento o mga listahan na mga project na pagdadalhan ata nung 100 billion na gusto nilang maipasok. At tinuro niya ang dalawa na sila ang nag-utos na insert ang 100 billion pesos. Pakinggan po natin para malaman nyo. Bagong-bago lang po ito. Part 1 pa lang po ito. Part 1 lang po daw ito. Deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos, Speaker Martin Romualdez, insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Na po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Ginawa ko lang ang utos sa akin. Pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Tinawagan ako ni dating Speaker Martin Romualdez at sinabihan, stay out of the country. You will be well taken care of as instructed by the President. Gamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. That he will shoot me if I will talk. Pagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Di na akong mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya at may pangalan. Para sa bawat Pilipino, alam ko na buo ang galit ninyo sa akin ngayon. Naunawaan ko rin kung bakit. Lalo na at malaki ang halagang nakataya. Pero bago kayo humusga, hayaan ninyong ipaliwanag ko ang buong katotohanan. Matagal akong hindi nagsalita dahil may direktang utos sa akin. Huwag nang bumalik ng Pilipinas at manahimik na lamang. Umalis ako noong July 19, 2025 para sa aking medical check-up. Nakaplanong bumalik pagkatapos ng SONA ng Pangulo. Pero habang papauwi na ako, tinawagan ako ni dating Speaker Martin Romualdez at sinabihan, stay out of the country. You will be well taken care of as instructed by the President. Noon naniniwala pa ako sa kanila, kaya't hindi ako bumalik. Tumikom ang aking bibig, sumunod ako, pero ang hindi ko alam, ang ibig pala nilang sabihin sa aalagaan ka namin ay gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Ginawa nila akong poster boy ng kanilang sariling kasinungalingan. Ngayon, hindi na akong mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. Naglaga may na. resibo, may ebidensya at may pangalan. Patay. Nagsimula ito nung tumawag si Sekmina pangandaman sa akin nung nag-umpisa ang BICAM process last year, 2024. Yari na to. Sabi niya, katatapos lang ng meeting nila ni Pangulo at may instructions na mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. At sinabi pa ni Sekmina, you can confirm with Yusek Adrian Bersamin dahil magkasama sila sa meeting ni Pangulong BBM noong araw na yon. Tinawagan ko po agad si Yusek Adrian Bersamin at tinanong ko kung may instruction na ba ang Pangulo na magpasok ng 100 billion during their meeting. Ang sabi niya ay totoo nga po. Right after our conversation, tinawagan ko po si dating Speaker Martin Romualdez at nireport ko ang instructions ng Presidente to insert the 100 billion projects. At sinabi niya sa akin, what the President wants, he gets. After ng ilang araw, nag-set po ng meeting si Sekmina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin sa amin ni dating Speaker Martin Romualdez sa Aguado Building. Paano kayo nalang paliwanag ito? Ng Malacanang at nandun din po si Yusek Jojo Cadiz. During the meeting, binigay po ni Yusek Adrian Bersamin ang listahan na worth 100 billion. Tinanong ko po si Yusek Adrian kung saan galing ang listahan. Ang sagot niya,
galing kay PBBM mismo at binigay niya ito mula sa brown leather bag. Nung sinabi po ni Yusek Adrian Bersamin, yung brown leather bag, naalala ko nung nasa Singapore kami right after the elections, May 2022, sa Hilton Hotel, kami ni dating Speaker Martin and PBBM habang pauwi at pabalik ng Pilipinas, hinabol ng PSG ang brown leather bag at ang sabi ni PBBM, maiwan na lahat, wag lang ang brown leather bag. Kaya naniwala ko na utos talaga ito ng Pangulo. Pagkatapos ng ilang araw, I informed sina dating Speaker Martin Romualdez, Sekmina Pangandaman, Yusek Adrian Bersamin, and Yusek Jojo Cadiz na kung pwede 50 billion lang ang ipasok sa program funds dahil sa sobra ang DPWH funds versus sa DepEd. In practice, hindi pwede na mas malaki ang budget ng DPWH kaysa edukasyon. And yung balance na 50 billion, ilagay na lang sa program funds for the 2025 budget. Dahil Office of the President din ang nagre-release ng lahat ng unprogram funds. Pagkatapos ng isang araw, tinawagan ako ni Sekmina at sinabi ang mensahe ng Pangulo, ipasok ninyo yan dahil pinangako na sa akin ni Speaker Martin yan at hindi na pwedeng baguhin. Kumbaga, ang utos ng hari hindi pwedeng mabali. Again, I informed the Speaker and asked clearance about the instructions ng Pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget, samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sekmina Pangandaman. Nako, part 1 pa lang po yan. Ngayon, sa lahat ng mga nilalahad ni Saldico, ano kaya ang kanilang paliwanag dito ni President Bongbong Marcos at saka kay Martin Romualdez na sila na po ang tinuro na nag-utos sa 100 billion pesos na insertion. At naglabas pa ito ng napakaraming dokumento o mga pangalan ng mga proyekto. Kung gusto nyo pong puntahan nyo po si Saldico sa kanyang Facebook account. Doon po niya pinupost yung mga pangalan. At saka yung video na yan, bagong-bago lang yan. Ngayong araw lang po yan. November 14. Breaking news po talaga yan. Biruin mo. Idinawit o tinuro na o nilaglag na si PBBM at Martin Romualdez na sila ang nagutos. Ngayon kaya, ano kaya ang masasabi dito ng DPWH na nag-iimbestiga na si Secretary Vince Dizon? Kapag narinig niya ito at nakikita niya itong video ni Saldico, ano kaya ang ipapaliwanag niya dito at ano kaya ang masasabi niya dito dahil siya po ang inatasang mag-imbestiga at sabi pa niya, nangako siya na may makukulong na mga dawit sa flood control project na mag-Christmas sa kulungan. At yung ICI naman, pag nakita nilang video na to, ano kaya ang masasabi nila? Ano kaya ang kuminto nila dito? Hindi ba nila paniniwalaan o ano ang gagawin nila? Biruin nyo po, ginawa lang daw si Saldico na panakip butas. Pinagtatago, siya ang pinagdidiin. Dahil ang sabi nga daw ni Pangulo na si Pangulo ang bahala sa kanya. Yan ang sabi daw ni, doon sa sinasabi niya. At hindi po kaya hindi siya pinapauwi sa Pilipinas, pinapatago, dahil ginawa lang daw siyang panakikbutas at siya ang dinidiin sa mga pangyayaring flood control project anomaly. Ngayon, ano kayang masasabi dito sa mga lahat ng imbestiga? Yun sa Blue Ribbon Committee, may hearing sila ngayon. Kapag nakita nilang video na to, tingnan na lang po natin kung ano ang mga reaksyon nila. Senador Soto, Pangilinan,
sila Tulfo, Erwin Tulfo, at saka si yung Blue Ribbon Chairman Ping Lacson. At kapag nakita ni Senador Marcolita ito, ano kayang masasabi niya? Dahil kahit kailan di naman nidadawit binabanggit niya si President Marcos, yung binabanggit niya lagi si Martin Romualdez sa kasi saldi kulang. Pero si Martin, si Presidente, hindi niya pinapangalan o ginadawit o sinasama sa investigasyon. Pero dito sa video ni Saldico, dahil siya mismo gumagawa dito sa video na to sa kanyang Facebook account, kayo na po humusga dito. Dahil alam po natin, grabe ang naghahabol kay Saldico ngayon. Napakatindi po, halos lahat pinukul sa kanya. Siya ang ugat, siyang pinuno sa korupsyon ng flood control project. Ngayon hindi nakatiis, bago daw siya mamatay, bago siya ipapatay, dapat mailabas na niya daw ang kanyang mga nalaman o katotohanan. Dapat makapagsalita na siya. Yan, nagsalita na nga po, at may parto pa po, may parto pa pong abangan. Yan po ang sabi niya. Matindi ito. Ano kaya ang gagawin ng administrasyon dito ni Martin Romualdez at saka ni President Bongbong Marcos kay Saldico? Ano kaya ang masasabi nila dito sa mga pahayag ni Saldico? Nako po, manggagalaiti ang taong bayan nito. Manggagalaiti kapag napanood nilang mga video na to at saka yung mga dokumento na pinakita ni Saldico. Hindi ko mababasa, sobrang liit, sobrang dami kasi. Hindi ko mababasa, sobrang liit ng nakasulat sa dokumento niya. Hindi ko makita. Pinupost lang niya ito sa kanyang Facebook account. At abangan na lang po natin yung part 2 na sinasabi niya kung ano pa po ang kanyang sasabihin. Malamang hindi na po yan uuwi. Hindi na yan uuwi. Matatakot na yan dahil sinasabi nga niya na bago mo siya mapatay o makapagsalita na siya. Makapagsabi na siya ng nalalaman niya. Inutos sa kanya na yung 100 million na incision, grabe, napakalaki, no? Napakalaki, 100 billion pesos budget sa Pilipinas nilagay doon sa insertion. Kaya sa tingin nyo po mga kababayan, dito nyo po makikita na puro Saldico ang pinangalanan ngayon. Nagsalita na si Saldico. Sino yung nag-utos? Alam naman po natin sa ibang mga kontraktor, binabanggit si Martin Romualdez na galing kay Pira kay Saldico. Nagpapadala doon ni Martin. Yung sabi ni Gutisa ba yun? Payag nga pero hindi pumunta kaya sa hearing sa Blue Ribbon Committee. Ano kaya ang masasabi nila dito sa Blue Ribbon Committee sa Senado at sa ICI at kay Secretary DPWH Vince Dizon na siya ang nag-iimbestiga at sinabi pa niya na may mamamasko o makukulong na mga kurap na kinakasuhan nila sa kulungan. Doon mamamasko daw. Ngayong November pa lang makukulong na raw. Yan ang sabi niya. Ngayon, pag nalaman niya ito, tingnan na natin kung ano ang masasabi niya. Magbago bang kanyang isip? O ano ang gagawin niya sa investigasyon niya? Imbestigahan ba niya si Pangulong Bongbong Marcos? Si Martin Romualdez? Si Saldico hindi nila maimbestigahan na sa ibang bansa. Mahirap yun. Hanapin pa nila yun. Ngayon siguro, baka ipapahanap si Saldico para makauwi sa Pilipinas. Pipilitin yun makita dahil nagsalita na nga. Ito mga kabayan, kayo na po bahala dito. Ano makomento dito sa nilabas na payag ni Saldico ngayong araw na ito. Breaking news po ito.